Hindi gaya ng mga kagaya kong mga content creator na kung hindi ka magsipagawa ng content, hindi ka magkabilar-bilar, mag-edit ng video, wala ka talagang kita. Napasana all na lang ako sa sinabi ng pamangkin ng amo kong lalaki. Hi, ako si Jovi, 12 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Magsisimba kami ngayon kasama ang mga amo ko at syempre i-flex ko naman sa inyo itong damit ko na bigay sa kapatid ng amo kong babae. Sobrang ganda ng kulay, di ba? Maganda ang kulay ng damit ko, maganda ang ulap, maganda si madam, gwapo si sir. Pero yung boses ko hindi maganda kasi sinisipon ako. Kaya pagpasensyahan yun. Charot. Balik tayo sa topic na sinabi ko sa intro sa video na ito. Kasi nung nagsimula pa lang ako mag-video, mag-pictures, hindi pa ako monetize. Nandito na yung pamangkin ng amo kong lalaki. Yung lalaki na pamangkin niya na nurse din dito. Palagi yun makikita sa mga video ko at lalo na sa mga pictures kapag magsisimba kami or mayroon kaming pupuntahan kasi palagi yun kasama namin dati. At noong October 2023 na monetize ako dito sa Facebook. Sabi ng mga amo ko ay tutulungan ako kasi dito daw ako merong extra income, malaking tulong na daw sa akin. Sinabihan siya ng mga amo ko ng ganun kasi that time yung cellphone niya sobrang ganda, naka-iPhone siya ba. Tapos yung cellphone ko that time yung mamurahin lang. Tapos sabi ng mga amo ko kapag lalabas daw kami, kapag nandoon siya daw yung mag-pictures at saka ipasa lang sa amo ko. Tapos yung amo na yung magpasa sa akin ng mga pictures at saka video. Isang gabi may prayer meeting kami. Tapos merong dalawang pamangkin ng amo kong lalaki pero hindi na very close na relative, medyo malayo na. Sinabi nila sa mga amo ko na magpatulong daw sila sa akin, magpa-promote ba kasi that time medyo marami-rami na yung mga followers ko. Kaya sabi ng amo ko, walang problema, tutulungan tayo ni Jovi. Tapos nagtanong din ng amo kong lalaki sa pamangkin niya kung magpa-promote ba. Ang sagot niya, wala daw siyang time gagawa ng content kasi sobrang busy sa trabaho at okay na daw siya sa kanyang sahod. Malaki talaga yung mga sahod nila bilang nurse pa. More than enough na daw yung sahod niya at wala daw siyang time gagawa ng content. Nung narinig ko yung sinabi niya, napasabi na lang talaga ako na sana all na lang talaga. More than enough na ang sahod, hindi na kailangan ng mga sidelines, gaya ko, ang daming mga sidelines. Maganda kasi ang sa kanila kasi sobrang laki ng sahod, tapos buwan-buwan, ganyan talaga kalaki yung matatanggap mo na sahod. Hindi gaya ng mga kagaya kong mga content creator na kung hindi ka magsipagawa ng content, hindi ka magkabilar-bilar, mag-edit ng video, mga ganun, ay wala ka talagang kita, di ba? Gaya ngayon, alas 3 na ng umaga, hindi pa ako tapos nag-voice over, kaya nagkasantapid-santapid na yung dila ko, hindi na makalitok ng maayos. At pagkatapos namin nagsimba, umuwi kagad kami kasi pupunta yung amo kong lalaki sa police station. I-report niya yung number na palaging tumatawag sa kanya. At kung umabot kayo sa part na ito, sabihin nyo lang sa baba sa comment section kung gusto nyo ng part doon sa resulta sa nireport ng amo kong lalaki na number doon sa police station. Comment kayo sa baba kung gusto ninyo. I-chika ko sa inyo. Pero kung hindi kayo request ay hindi din ako magchika sa inyo. Okay, bye. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.